Parte ng top 1% ng mayayaman dito sa Pilipinas. Panoorin mo to. Hoy, mukhang para sa akin to kasi hindi naman ako parte ng top 1% ng Pilipinas. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Gusto ko lang magbigay ng perspective sa wealth distribution natin dito sa bansa. Despite na sinasabi nila dito na naging maganda yung performance ng Philippine economy, mas dumami yung available na trabaho, mas nabawasan yung poverty, may small group ng mga Filipinos ang may hawak sa isang malaking percentage ng wealth dito sa bansa. Okay, so I don't see anything wrong with it. According to the World Bank report, the top 1% earners together capture 17% of national income. Kung i-compare mo sa bottom 50% ng mga earners, 14% lang ang pinaghahatian nila. The top 1% earners are earning more than the bottom 50%. I mean, there should be a reason why, 'di ba? And yung rason na yun, it doesn't necessarily mean na mali sila. Na mali yung top 1%. Ibig sabihin, mas lumalawak talaga yung gap between the rich and the poor. But again, what gives? Ano ngayon kung lumalawak yung pagitan ng rich versus poor? Ang tanong ba kasi, ano yung ginagawa ng poor para ma-close yung gap or para mapunta doon sa higher levels ng income? I'll give you choices. Una, magdagdag ng skills, magpakadalubhasa sa isang aspeto, or mag-rally, or mag-demand ng higher minimum wage. Alin ang mas effective doon? Pero why is this a problem? Hindi ba na-earn naman nila yung wealth na yun? Yes, pwedeng na-earn nila yun. Pwedeng na-earn. Malamang, anong gagawin nila doon? Ninakaw nila. Ganon. Ay, nako. So yun nga, problema pa rin siya, and here's why. Pag malaking amount ng wealth ang na-concentrate sa maliit na population lang, pwedeng hindi agad bumalik yung pera na to sa economy natin. Anong gusto mo doon? Ipamigay nung top 1% yung pera nila para bumalik sa lahat yung pera? I mean, what kind of mindset do you have? Alam naman natin na kaya nagiging healthy ang economy kasi maraming gumagastos. Pag Saan mo kukunin yung panggastos? Ano, maghihintay ka ng ayuda? Or, better yet, magtatrabaho ka? So, gusto mo bang mangyari, mamigay na lang ng pera yung mga mayayaman? malaking portion ng wealth ang naipon sa mga to, pwedeng hindi ito magastos sa iba't ibang mga sectors. Malamang, pera nila yon. So, kung na-earn nila yon, 'di ba? Sila ang may karapatan kung paano nila gagastusin yun. Walang say yung ibang tao, walang say yung mga mahihirap or yung kulang sa pera kung paano gagastusin ng individual yung nakuha niyang pera. At malaking problema yon kasi magiging imbalanced ang economy. Pag hindi distributed fairly ang wealth dito sa bansa, marami pa rin magsa-struggle sa basic needs. Paano mo nga i-distribute? Yan yung tanong. 'Di ba? Ano? Kukunin mo yung pera from mayaman, tapos ipapamigay mo sa mahirap? Anong klaseng distribution yan? Communism? Hirapan sila ma-afford ang pagkain, pati ang education. Tapos magiging cycle na yan sa mga susunod na generation. Yung cycle na sinasabi mo, wala ba silang choice para mag-iba or umiba yung cycle na tinatawag mo? I don't think so. Everyone has a choice. Hindi naman sila tinutukan ng barel or tinutukan ng patalim para manatiling maging mahirap. Choice ang pagiging mahirap. Sila na yung sasalo ng mga utang kasi wala nang panggasto sa healthcare. Magtutuloy-tuloy yung perwisyo tapos lalo pang lalawak yung wealth gap. Let's just hope na magkaroon ng better policies for improving education, creating more job opportunities, tsaka access din sa mga basic services ng gobyerno. You know what? I do always believe in equal opportunity, not results. And so far, yung gobyerno kasi natin, ginagawa nito, yung makakaya nito, within its budget and its power, to give the equal opportunity that every people deserve. Bakit? Andyan yung TESDA, andyan yung mga state universities, di ba? Ang kailangan mo lang is magplano ka kung paano mo nakikita yung sarili mo, and within your options, within your tools that are available, gawin mo yung mga bagay or yung mga actions na magpapalapit sa'yo sa goals mo.
Hindi yung tatanggalan mo ng kayamanan yung mga taong nakapag-survive na doon sa previous state nila, which is kahirapan. This is Pinoy Extreme. Have a good day.